What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Honda Jig Jam Cycle Inc. Located lang po ito dito sa Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang, General Santos City. Meron po tayo dito ang pinakabagong Honda Beat 110. Kulay at decals lang din naman talaga yun na bago dito. Ganda ng combination ng decals niya. Beat, tapos may yellow, tapos gray, pink. Tapos dito naman naka-glossy black. Ayan po. Wow. Honda Beat. Tapos yung finish ng kanyang kulay. Ganda. Kumikintab-kintab talaga. Ayan o. Alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. So ito yung Honda Beat 110 natin. Kami rin kasi nagpapa-inquire sa akin ang motor na to. So ito yung pinakabagong Honda Beat 110. Ayan o. Cute talaga ng kulay niya mga idol. So unahin natin pagdating sa price. So dito tayo nag-inquire sa Honda Jig Jam Cycle Inc. General Santos City pa rin, Barangay Kalumpang. So ang cash price po nila dito ay 76,500 pesos. Ayan o, 76,500 pesos mga idol. Siyempre may discount pa yan kapag dito kayo bumili. Dating naman sa down payment, ayan, magda-down lang po kayo ng 5,500 pesos. Sa 3 years naman, sa 3 years, 3,473. Rebates pa yun ng 200 pesos. Then sa 2 years, 4,484. Then sa 1 year, 7,408. So rebates pa po yan ng 200 pesos. Pagdating naman sa mga freebies nila dito, free helmet, jersey, PPL insurance, at 3 years LTO registration. So yung down payment yung mga idol na 5,500, malinis na po yan. So ganun po kaganda dito kumuha ng motor. Yan o. Oh, astig talaga ng kulay nito. Gustong gusto ko rin yung kulay nito. Pagdating naman sa design, so ito yung pinaka-head niya. So meron sa dito parang visor na ganda rin ng ano niya, naka-glossy black. So ito, pink na pink, ayan o. Tapos kumikintab-kintab talaga. So dito naman banda sa may parang dibdib niya, ganun. Naka-matte black, tapos may mga shape siya dito. Ang ganda ng mga korte niya. Ayan o. Wow. Tapos dito naman yung signal light niya. Ayan o. Naka-bulb type pa rin po yan yung signal light niya. Then ito naman po yung ano natin, yung headlight. Maganda po dito kasi naka-fully LED na rin po ito. Itong headlight niya. So puting-puti po yan pag nakasalubong nyo sa gabi. Yan. Sa front fender naman, ganun po yung design niya. May paganon tapos may pabugsok. Pero yung shape niya, ganda. Makapal. Ayan o, yung plastic niya. Naka-glossy black din po siya. Sa front suspension naman, yung front suspension niya, maganda. Solid, parang Honda Click. Then sa braking system po nito, dito sa brake niya, sa harapan tapos sa likuran, dito gumagamit po ito ng hydraulic disc brake. Ayan o. Single pot piston caliper. Ayan o, yung braking system niya. Then pagdating sa size ng gulong, ang size naman po ng gulong nito, hindi ko makita. Liit kasi. Ang size po nito ay 80 by 90, 14 inches. Itong laki niya, itong laki ng kanyang mags, 14 inches. Then yung kulay niya naka matte black. Yan, naka-street tire, hindi naka-tubeless. Ito yung gusto ko dito, tubeless. Pang malayo ang biyahe. Dito naman tayo sa handlebar niya. Ganda ng handlebar niya. Oh. Ayun, napaka-smooth, napaka-sexy. So dito naman po yung brake niya sa likuran. So sumasabay po pala yung brake nito. Naka-combi brake po pala ito. So dito naman po yung switch ng high beam, low beam. Horn, turn signal light. Sa right side naman, electric start. Wala po sang hazard, wala sang kill switch. So ito naman po yung instrument panel gauge niya. Yan, naka-analog pa rin po ito, and then combination ng digital. Dito sa odometer, naka-digital na rin po ito. Then dito naman yung mga indicator natin, dito makikita natin. Yan. Yun sa side mirror naman, gustong-gusto ko yung side mirror na ito. Yan. Simple lang, pero ganda yung pagkaka-design. Patulis din siya. Dito naman tayo sa parting baba.
Side pocket, dito sa left side, malalim mas malalim pa sa click na 125. Then sa right side, buksan natin. Meron siyang power outlet. Pwede kayong mag-charge ng cellphone. Yan tatanggalin nyo lang to. Ganyan lang Sayang hindi malalagay natin dito yung yung cellphone. Then sa ignition po pala nito, dito sa susian niya. Yan nakadisusi pa rin po yan. At meron siyang shutter. Dito na rin po tayo nagbubukas ng ating upuan. So click lang natin to. Lagayan ng ating mga eco bag, mga pinamili natin sa palengke, mga naka-plastic. Dito natin sasabit. Then napakaganda kasi yung legroom niya mas malapad. Ayan Okay na okay yung legroom niya. Then nasa gitna yung battery. Ayan Ito naman po yung upuan niya. Saktong-sakto lang. Hindi masyadong malapad. Ayan Tapos maganda dito, medyo mataas, tapos malambot. Gusto ko talaga yung malambot talaga na upuan. Then buksan naman natin. Under seat compartment. Meron siyang tools, manual, fuel tank natin. Dito natin makikita. Ayan Ito naman yung grab bar niya. Rubberized. Ayan rubberized siya. Taillight saka brake light. Pag tinignan natin pa side, matulis pa rin. Tapos yung signal light niya, left and right, halogen bulb. Itong taillight saka brake light, halogen bulb din. Hindi pa rin sa ginawang LED. So ito naman po yung back fender natin. Makapal po siya na plastic. Ganda rin ang pagka-design. Lagay natin plate, reflectorized na red. Wow! Suspension naman sa likuran. Naka-single shock po ito. Maganda rin kasi makapal. Ayan makapal yung spring, parang matibay talaga. So ito naman po yung braking system niya sa likod. Naka-mechanical drum brake pa rin po ito. Ayan mechanical drum brake. Then size naman ng gulong niya. Huwag natin yung kalimutan. Kasi para pag bumili kayo, alam nyo yung size ng gulong nyo. Parang hindi magpakita. 90 by 90. 14 inches yung laki niya. Yan yung gusto ko, 14 inches talaga. Pagdating sa mga scooter, 14 inches, maganda po talaga yung size na yan. Kasi pag sa lubak-lubak, mas okay yan. Yan, 90 by 90. Yung lapad, yung taas, tapos yung lapad niya. Yan, okay na okay po. So ito naman po yung airbox natin. Ito yung CVT. Ayan Gustong-gusto ko dito kasi may kickstart pa siya. Ayan kickstart assist. So naka-air cooled po ito. So hangin yung nagpapalamig ng kanyang makina. So dito naman po tayo sa muffler. Ganda ng niya, heat guard, patulis. Kung sakto lang to. Lalo na sa mga lady rider, kay ate, kay tita. Dating po pala sa makina nito. So ito ay naka 4-stroke, single overhead cam, air cooled. So ang makina po nito is 110cc. Fuel tank capacity po nito is 4.2 liters. Bakit Honda Beat 110 naman yung kukunin nating motor? Unang-una talaga yung gusto ko dito yung tipid niya sa gas. Grabe, ito yung pinakamatipid sa gas sa Honda. 58, umabot pa ng 59 km per liters. Okay, napakatipid niyan sa gas. Sa tindig niya, swak na swak sa ating mga Pinoy. Madali lang i-maneuver, madaling sakyan. Fully automatic motorcycle. Kumbaga, walang masyadong arte itong motor na to. Hindi na kayo mag-alala sa cooling system niya, air-cooled. So, tested and proven na po ito, Honda Beat 110. Yan po mga idol. So yun, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment na lang po sa comment section ng ating video. Napakarami dito. Honda Dick Jam Cycle Inc. Hanggang dito lang po muna tayo. Chris Ride Motovlog. Ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you.